Ayan po mga kawakiwak, kumukulo na po siya. Ibig sabihin yung evaporation niya ay maganda at tagumpay ang ginawa nating pagpaprocess. Wikwi, wakwa, wakiwa, ayi, tira. Mga kawakiwak, ito na po yung ating dignay. Mga nasa 15 kilos po ito. Tignan nyo, violet, pula na siya, no? Yan. Ibig sabihin, hinog na siya. Ngayon, pipigain na po natin ito para makakuha tayo ng katas. Siyempre, ugasan muna natin to, mga kawakiwak. Para mawala yung mga, kung may mga alik-alikabok man yan, mawawala siya dyan. Tanggal ang alikabok niya. A few inches later. Ito na, hugasan na natin mga kawakiwak. Ngayon, nilagay natin sa strainer. Pinatulo muna natin yung tubig para yung makuha natin katas, pagpiga natin ay talagang sulit na katas niya. Yan. Ano katas? Nakakuha po tayo ng katas ng dignay natin. Mga nasa 5.5 liters po ito. Kasi ito 6 liters po ito. So ngayon, ito yung mga ingredient na gagamitin natin para sa pagme-mix, sa paggawa ng dignay herbal red wine. No? So, ganito pagtimpla nito mga kawakiwak. Ngayon, i-mix na po natin mga kawakiwak, ano? So, dito natin sukatin. Dalawang litro po ito. Ito po yung bote ng Welch. Magandang klaseng bote kasi yan, makapal. Dalawang litrong katas ng bignay. Ayan o, may bula pa. Wakiwak. Ganda. Lagay na po natin. Yun. Tapos 6 liters na tubig. Purified drinking water to po ito. Yan. Ito po yung yeast para sa tinapay. Dito sa amin may mabibili nitong balot-balot ganito. 5 piso itong ganito. Ito kadami. So dahil sa 2 litro ang ating tinimpla, kailangan natin dito yung 1 kutsarita. Kailangan 1 kutsarita lang mga kawakiwak.
Pag sumobra kasi mapait. Ayan. Okay. Lagyan na po natin yung sukal. Yung asukal po natin dito ay 2 kilo. No? Yan. Was sugar po ito. Dahil nga sa ang ating gagawin ay herbal red wine o kaya herbal wine, lagyan po natin siya ng turmeric. Ito po yung katas ng turmeric, mga kawakiwa. Yung giniling, yung turmeric, saka piniga ko siya hanggang siya nagkaroon siya ng liquid. Puro po yan, purong turmeric yan. Ito ay mga nasa 200 ml. Ang dami nito. Yung turmeric, yung loyang dilaw, mga kawakiwa. So, lagyan na natin. Ay, salain natin. Haluin na po natin. Para yung asukal doon, kaya ilalim ay mix at saka matunaw. Ang bango, mga kawakiwa, napakabango. Amoy pa lang, swabe na. Napaka-swabe na. Hayaan lang muna natin siya rito ng mga 6 na oras. After 6 hours, haluin natin ulit. Para yung asukal doon na nilagay natin, yung tunaw na siya. Tapos, siyempre, takipan na natin. Mas mainam po na ang gagamitin yung haluan ay itong ganito stainless. Kung wala namang stainless, pwede naman kahit sa ibang lalagyan. A few inches later. Kung napapansin nyo, mga kawakiwak, mayroon na dito mga nakabote. Ayan. Ito yung mga nakabote. Ito yung tinimpla ko kahapon pa. No? Ayan, o. Sa isang ganitong lalagyan, nakakuha po tayo ng bali 12 liters. Ngayon, mga kawakiwak, ito ay hindi mahigpit. Hindi yan mahigpit, maluwag. Kasi nagkakaroon po yan ng pressure sa loob. Kung yan ay masikip, nulubo po yun. Kasi nagpe-ferment siya sa loob, kailangan siyang makasingaw. Tapos, kung mayroong buti na ganito, yan, buti na ganito, mas maganda kung dito natin siya ilalagay. Kasi, mas mabilis yung kanyang fermentation. Mas mabilis siyang tumapang kapag dito sa boting bubog natin siya ilalagay. Eh, wala tayong makuha ng ganitong bote. Kaya dito na natin ilagay siya sa bote, plastic bottle ng Welks. Matibay din naman ito, saka ito non-toxic plastic. Ano? Pang matagalan din talaga yan. Isasali na po natin sa bote. Ating tinimpla. Ito. Yun. Makikita nyo, mga kawakiwa, parang may bula-bula siya. No? Yun po yung yes. Ibig sabihin, yung yes, hindi pa humalo sa pinakababa. Kaya ang gagawin natin yan, haluin natin. Yan.
Kailangan mahalo talaga siya mga kawakiwak. Kasi yung yes, yun ang papalakas ng kanyang alcohol content niya po. So, lagyan po natin dito. Salain po natin mga kawakiwak. Ayan. Malapit na mapuno mga kawakiwak. Mga kawakiwak. Kailangan wag yung apaw, yung sakto lang. Ito na po ang pinaka finished product natin, mga kawakiwak. Ganito yan. Pagka ganito ka ganda ang kanyang development, ito ay 2 buwan hanggang 3 buwan, mayroon na po siyang alcohol content. Ito lang, mga nasa 10 to 15% sa loob ng 2 buwan hanggang 3 buwan, mga kawakiwak. Ngayon, ang pinakamaganda nito, 6 months pataas. Pag inabot siya ng 6 months pataas, ibig sabihin matapang na rin. Ayun. Kagaya nito mga kawakiwak. Ito, meron na akong, ito ginawa ko last year pa. Kasi yung bignay, once in a year lang yun kumamunga eh. So ito, ginawa ko ito nung nakaraang taon pa. Ayan mayroon siyang nilagyan ko po ng ginseng. Ayan. Binabad ko po yung ginseng, kaya makita nyo, parang mayroon siyang kahoy-kahoy. Amuyin natin, tantkayin natin kung ilang percent yung kanyang. Mga nasa 24. Ay! Tira! Ayan po mga kawakiwak. Kumukulo na po siya. Ibig sabihin yung evaporation niya ay maganda. At tagumpay ang ginawa natin pagpaprocess. Ayan. Mag-aantay na lang po tayo ng mga 2 buwan hanggang 1 taon. Po mga kawakiwak ang ating finished product. Ayan po. Ayan. A few inches later. Ang ginawa kong pag-process kung paano gawin red wine po ito mga kawakiwak. Kung sa grapes, o kaya sa apple, o kaya sa saging, halos parehas lang po yun. Parehas lang ang pagpuproseso. Kung gagawa kayo dyan, wala kayong bignay, pwede naman yung grapes, o kaya yung ubas. Pwede rin po yung saging. Pwede rin yung apple. Basta kahit anong klaseng prutas, pwede siya mga kawakiwak. Ganun lang, gaya, sundan nyo lang yung proseso na ginawa ko po. Magiging wine siya. Magiging red wine siya mga kawakiwak. Pero siyempre, habang tumatagal po yan, ay patapang ng patapang yan mga kawakiwak. Kaya nito. Ay! Tira! Mga kawakiwak. Yung iba dito, pwede rin itong ibaon sa lupa para mas lalo siyang magiging masarap ang kanyang lasa pag binaon sa lupa. At saka mas mabilis yung kanyang pag-develop ng kanyang alcohol content. Mga kawakiwak. Ayos! So maraming salamat po. Nakarating kayo sa dulo ng video ko ito. Sa mga silence viewer ko dyan, sana po mag-subscribe na kayo para madagdagan naman po ang aking mga subscriber. At sa mga organic subscriber, ay maraming salamat po sa inyong lahat. Tira na!
Wakiwak pa! Ayi!